Hello and welcome po sa ating Renewed Apologetic Series. At ito po ay masasabi kong special na episodes sa series na to. Bago po ito, at tatalakayin po natin ang awit na nagkaroon ng tila bagay isang issue, especially in a oneness versus Trinitarian discussions. No? Dito kasi sisimulan natin ng isang issue naging mainit na usapan sa social media, sa iba't ibang churches, sa mga pastors, worship leaders, theologians, and yes, ordinary Christians. Ito'y tungkol sa awit ng Hope Filipino Worship ng pamagat ay Diyos ka sa amin. Malamang ay narinig mo na ang diskusyon. There are some who says wala namang problema. May iba nagsasabing overreaction lang. May nagsasabing legalistic ang mga pumupuna. May nagsasabing may seryosong theological concern. Now, who's right? Bago tayo pumili ng panig, guys, gusto kong gawin muna ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa social media, which is think before react. You see, as a Christian, hindi tayo tinawag para maging reactionary. Tinawag tayo para maging katulad ng mga Bereans na according to Acts 17:11, itong mga taong ito na mga taga-Berea ay tinatawag na mga noble-minded. Hindi po dahil they quickly believe in what Paul says, but they study the scriptures daily to see where those things were so. So, napakagandang principles yan. So, you see, we are talking about this issue based on this topic. Di porke sinabi ng isang sikat na pastor, tama. Hindi porke sinabi ng kilalang apologist, automatic mali yung kabilang panig. Lalong hindi dahil trending sa Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, trend, TikTok, you name it. Ibig sabihin, biblical na. Our ultimate authority is the Bible, the Word of God. Kaya sa 4-part series na ito, hindi po tayo sasali sa online mob mentality. Hindi po tayo magne-name calling, hindi tayo maghanap ng away, hindi natin husgahan ang puso ng mga songwriters, at lalong hindi rin natin ipagpapalagay na ang bawat pumupuna ay may masamang motibo. Simple lang, susuriin po natin ang kanta, mga arguments, even responses, and one more thing, susuriin po natin kung anong sinasabi ng Biblia. Dahil kung may isang bagay na dapat magkaisang lahat ng tunay na Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng loyalty kay Kristo lang. Now, let's discuss this. So, gaya ng aking sinabi, hindi porke sinabi ng isang sikat na pastor, automatic tama. Hindi porke sinabi ng mga apologists like me, automatic mali ng kabilang panig. Lalong hindi dahil trending sa Facebook at iba pang social media accounts, ibig sabihin biblical na. Our ultimate authority is not Facebook, not YouTube, not celebrity pastors, not even worship team. My friends, ang ultimate authority natin ay ang Word of God. Ngayon, sa ating introduction for this 4-part series, special nito for me. Hindi po tayo sasali sa mga online mob mentality. We are not here to name call others. Hindi tayo naghanap ng kaaway dito. At lalong hindi po natin husgahan ang puso ng mga songwriters. At lalong hindi natin ipagpapalagay na ang bawat pumupuna ay may masamang motive. Simple lang po yung gagawin po natin sa series na to, okay? Susuriin po natin yung song, mga arguments, responses, and yes, pinakamahalaga, suriin po natin ang kasulatan. Dahil kung may isang bagay na dapat magkaisa ang lahat ng tunay na Kristiyano, ay ito. We are not loyal to the personalities. We are loyal to Christ. Oh, bakit kailangan pa nating pag-usapan yan? Di ba sayang lang ang oras? Hindi ba mas marami pang important issues? Think about this for a moment, mga kapatid, no? Mga kaibigan, kung ang isang tagapagturo ay magtuturo ng maling doktrina sa loob ng 30 minutes, marami ang magsasabing seryoso yun, which is tama. Subalit, paano kung ang maling ideya ay hindi ipinangaral kundi inaawit pala? At inaawit hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi weekly, paulit-ulit. Hindi ba ganun din kalaki ang epekto nito? Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs." Think about it. Hindi lang pala expression ang worship songs. Teaching din pala sila. Pag umawit ang church,
Hindi lamang sila nag-express ng emotion. May ipinapahayag din itong katuruan, theology, may doktrinang inuulit, may belief na kinukumpisal. Kaya hindi nagtataka na sa kasaysayan ng Christianity, napakahalaga po ang ibinigay ng church sa mga hymns. You see, maraming tao ang mas kabisado ang lyrics ng mga Christian songs kaysa sa mga Bible verses. Dahil doon, ang mga kinakanta natin ay unti-unting humuhubog sa paraan ng ating iniisip tungkol sa Diyos. So, hindi lamang ito tanong na maganda bang melody, kundi ano ang itinuturo ng kantang ito tungkol sa Diyos. Hindi lang yung masarap ba itong tugtugin, nakakaiyak ba ito, hindi lang yun eh. So, what is the real issue here in this song, Diyos Ka Sa Amin by Hope Filipino Worship? Linawin po natin yung isang malaking misunderstanding. The issue here is not about the deity of Christ. We Christians believe that Jesus is God. Walang Orthodox Christian na Trinitarian ang tatanggi na si Jesus ay Diyos. We can quote John chapter 1 verse 1, John chapter 8 verse 58, ano pa? John 20:28, Colossians 2:9, Hebrews 1, you name it. We Christians believe in that. Malinaw naman ang turo ng Biblia. Kaya kung may magsasabing, ang issue kasi ay ayaw nilang tawaging Diyos si Jesus. Hindi po naman yan ang issue eh. The real issue here is this part of the song. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yon. So, ano ang natural na pagkakaunawa ng ordinaryong awitin? May mali na bang indication na nagpalit na ng kausap o tuloy-tuloy pa rin yung address? Yan ang question. Hindi natin ito sasagutin dito sa episode na to. Dahil yun mismo ang ating pag-uusapan in our next episode. Sisiyasatin natin yung grammar, yung thought flow, biblical language, Trinitarian implications. Hindi po para manghusga o manirampuri. We are here para tiyakin na ang mga words na inilagay natin sa bibig ng kongregasyon ay tunay na naaayon sa kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa Biblia. As you may know, sa aking channel, I'm a drummer in a worship team. Dati-rati sa Born Again Christian Ministries Incorporated dati. Ngayon, nasa Christ Life Evangelical Mission Church ako ngayon. Still, I'm still a drummer in the worship team until today. And because of this, it is so personal for me. Hindi ito simpleng theoretical debate na ito. Marami rin kaming mga songs na tinutugtog dahil magandang message at mahal ng congregation. Pero ang kontrobersiyang ito ay nagsisilbing paalala sa akin na bilang isang musikero, hindi lang pala tayo tagatugtog. Lalong hindi tayo mga companies, hindi lang tayo mga performers. Sa isang banda, tayo rin ay mga katuwang sa pagtuturo ng church. Dahil ang kinakanta ng congregation ay bahagi ng kanilang theology. So in the next episode, sisimulan po natin ang mismong pagsusuri sa lyrics ng Diyos Ka Sa Amin ng Hope Filipino Worship. Not according to the emotions that we had, hindi ayon sa ating denomination biases, kundi ayon sa grammar, context, at higit sa lahat, according to the Bible. So see you on the next episode, and remember my friends, brothers and sisters, hindi sapat na maging sincere ang ating pagsamba. Kailangan din itong maging naayon sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay naghahanap ng mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. God bless. See you on part 2. Welcome to Renewed Apologetics Series. This time, pag-usapan po natin ang mismong awit na yan, no? Yung Diyos Ka Sa Amin ng Hope Filipino Worship. So, at this point mga kapatid, usapan natin ito ng maayos. At nawa, meron po tayong matututunan hinggil dito. You see, ang gusto lamang natin gawin ay ang ginawa ng mga taga-Berea according to Acts 17:11. Suri ng lahat ng bagay according to the Bible. Pero sisimulan natin ang pangunahing argument at gusto ko magsimula sa isang question. Ano ba ang natural na naiintindihan ng isang ordinaryong tao kapag nakikinig siya ng isang awit? Hindi muna tayo mag-uusap about the Hebrew, about Greek, ano pa. Hindi muna tayo magdi-debate about Isaiah chapter 9 verse 6,
let's go to the simple way. Grammar. Mga kaibigan, may isang principle sa communication na halos lahat ay ginagamit araw-araw kahit hindi natin namamalayan. Pag may nagsasalita sa atin, natural nating sinusundan ang daloy ng kanyang sinasabi. Halimbawa, kung sasabihin ko, Joel, salamat sa kabutihan mo. Napakabuti mong kaibigan. Ikaw ang aming inspirasyon. Sinong tinutukoy na inspirasyon? Di ba si Joel? Bakit? Kasi walang signal na nagpalit na ako ng kausap, right? Ganito rin po yung nangyayari sa lyrics ng song. Kung chorus lang naman ang pagbabasehan ng kantang yan, ganito lang yon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ngayon mga kapatid, pambihira, napakanta ako dito ngayon sa episode natin, okay? Narito ang tanong, may malinaw bang grammatical marker na nagsasabing nagpalit na ng ina-address mula kay Jesus patungo sa Ama? May malinaw bang ulitin ko yung tanong, may malinaw bang grammatical marker na nagsasabing nagpalit na ng in-address mula kay Jesus patungo sa Ama? Sa ating pagbasa siguro, wala eh. At dito nagsisimulang concern. Hindi pa ito accusation, hindi pa ito declaration ng heresy. Isa muna itong observation tungkol sa natural flow ng lengguwahe. So bakit mahalaga pong observation na ito? Kasi may magsasabing, bakit ba ninyo masyadong pinapalaki yung grammar? Simple lang pong sagot. Dahil ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng revelation through language. The Bible, ang Biblia, binubuo yan ng mga salita, mga pangungusap, pronouns, titles, conjunctions. Pag magkamali tayo sa pagbasa ng language, maaari rin po tayong magkamali sa theology. Hindi ito simpleng issue ng Filipino grammar, ito mga kapatid. We are talking about communication here. Napakahalaga itong ulitin. Nasabi ko sa last episode, hindi po issue ang pagtawag kay Jesus as God. Hindi po yung issue. As Trinitarians, we believe that Jesus is God. John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. John 20:28, Thomas says to Jesus, my Lord and my God. Paul calls Jesus God. The writer of Hebrews calls Him God. So, hindi lang issue. Ang concern natin ay ito. When the said lyric says, Panginoong Jesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama, anong natural na maririnig ang congregation? Hindi ba parang isa pang title ang Ama na ibinigay kay Jesus? If yes, dapat ba nating pag-isipan kung paano ito maririnig ng ordinaryong sumasamba? I think it's yes. Ngayon, ibig bang sabihin yung mga songwriters ng Hope Filipino Worship mga heretics, mga modalists? O kaya sila'y tumatayo doon sa oneness Pentecostal view? Hindi naman. At gusto kong maging malinaw po sa ating lahat, no? Hindi ako naniniwalang sapat ang liriko na ito para tawaging modalists ang mga composers na siyang gumawa ng awit na inaawit ang Hope Filipino Worship. Katunayan nga, ang kanilang church ay may malinaw na Trinitarian statement of faith. So guys, ito lalo po sa mga Christians po na nagkakaroon ng ganyang criticism about this matter. Hindi natin dapat husgahan ang puso ng tao batay lamang sa isang linya ng song. Pero may malaking difference sa dalawang tanong na ito. Una, modalist ba ang songwriter? Pangalawa, may ambiguity ba ang wording ng kanta? Hindi pareho ang dalawang tanong na yan. Maaaring orthodox ang composer o let me say evangelical Christian yung composer, so to speak, pero maaaring hindi perpekto ang wording. Aminin na natin, lahat tayo ay may kakayahang magsulat ng sentence na pwedeng mas pagandahin. Like myself, na nagtuturo about sa istruktura ng tula sa aking pagtuturo sa Filipino, for example, di ba? O kahit sa English. Kasama ako roon, kasama ka. Kasama rin lahat ng mga manunulat ng tula at awitin.
Pero di ba tinawag si Jesus na everlasting Father in Isaiah 9 verse 6? Ayan, sa ngayon nakikita ko ito sa mga post sa Facebook at sa iba pang mga social media. They are using Isaiah chapter 9 verse 6, no? Yun, kung saan tinawag si Kristo sa mga titles na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan. Well, here's the question. Kung tinawag ng Bible si Jesus na Everlasting Father o walang hanggang Ama, bakit issue ang quote-unquote aming Ama? Well, sasagutin na lamang natin yan sa next episode, no? Pero pansamantala, gusto ko pong sabihin ito. Hindi lahat ng paggamit ng salitang Ama sa Bible ay tumutukoy sa persona ng Ama sa Trinity. May tinatawag na Father of Lies, si Satan. Father of Lights, Father of many nations like Abraham. Hindi lahat ng yon ay pare-pareho ang meaning. Kaya, mga kapatid, hindi po sapat ang simpleng pagsipi ng Isaiah 9 verse 6. We need to see the context of it, Hebrew, at kung paano ito in-explain ng New Testament. So, abangan nyo po sa episode 3. May napansin po ako habang binabasa ko yung New Testament. Maybe lalo sa mga nagbabasa ng Bible po, no, yung talagang binabasa yung Bible as a whole. Napakalinaw po ng distinction between the Father and the Son. Jesus prayed to the Father sent the Son submits His will to the Father proves that Jesus is the Son of God, and the Holy Spirit is the one who testifies about the Son. Napapansin nyo, my friends, mga kapatid, 3 persons, 1 being of God. Pag nagsasalita si Jesus, hindi niya sinabing, ako ang Ama. Jesus said in John 10:30, I and the Father are one. Yung grammar pa lang, sinasabi ni Christ, hindi siya ang Ama. Ang sabi niya, I and the Father. May distinction, mga kapatid. May unity. Parehong mahalaga. At yan mismo ang puso ng Trinitarian theology. So, as a drummer of the worship team, I would be as honest as I'm pointing this out, no? Hindi ko binabasa ang lyrics doon ng ganong kalalim. Actually, kung napapansin nyo, lalo sa mga drum covers ko, for example sa YouTube, pinifeature ko pa nga yung song na yan na isa sa mga tinutugtog namin sa congregation, no? Pag maganda ang melody, madaling sabayan, napakanta pa man din ako kanina, di ba? Kapag maganda ang arrangement, masarap tugtugin. Pag naantig ang congregation, inisip natin na sapat na yon. Pero you see, lalo na nung mayroong nag-critic doon sa song, napaisip ako, mga kapatid, alam nyo kung ano? May responsibilidad pala tayong higit pa sa pagtugtog. Responsibility po natin na isipin ang theology na inuulit-ulit ng congregation. Dahil ang paulit-ulit na kinakanta, nagiging paulit-ulit ding paniniwala. Hindi ito dahilan para matakot sa bawat song, kundi magandang paalala ito sa music ministry na ito ay hindi lang basta-basta. Ito rin ay teaching ministry rin. Sa posisyon na ito, I would like to say, hindi po natin inaakusahan ang Hope Filipino Worship as heretic. Hindi. Okay? Maging malinaw po ito sa ating lahat to, mga kapatid. At hindi ko rin sinasabing masama ang bawat bahagi ng song. What I'm saying here is this. Kung may isang linya na maaaring magbigay ng kalituhan tungkol sa relationship between the Father and the Son, marapat lamang na pag-usapan natin ito ng may paggalang, pagpapakumbaba, at higit sa lahat, katapatan sa salita ng Diyos. So in the next episode, harapin natin ang pinakamalaking objection sa isyong ito. Ano ba talagang ibig sabihin ng Isaiah 9 verse 6? Tinatawag ba nitong si Jesus na mismong God the Father? O may mas malalim na kahulugan ang title na Everlasting Father? Bakit kahit ginagamit ang passage na ito, hindi kailanman tinawag ng mga apostles ni Kristo na siya ang Ama sa kanilang mga prayers at worship? My friends, see you on the next episode, and remember, ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. Kung ang isang bagay ay totoo, lalo lamang itong titibay pag sinuri sa liwanag ng kasulatan. Kung may kailangan tayong itama, ang pagpapakumbaba ang tamang tugon, sapagkat ang layunin natin ay hindi ipagtanggol ang ating mga paboritong kanta, kundi parangalan ang ating Panginoong Diyos na ating inaawitan. See you on the next
araw at welcome po sa Renewed Apologetic Series. Para sa episode na may kinalaman sa kantang Diyos Ka sa Amin ng Hope Filipino Worship. In our last episode, tinalakay natin ang grammar at natural flow ng lyrics na yon. Ang naging punto natin, hindi agad na heretical yung song, okay? Kundi, may isang bahagi ng lyrics na maaaring magdulot ng tinatawag na theological ambiguity tungkol sa relationship between the Father and the Son. This time, harapin natin ang pinakakaraniwang argument ng mga nagsasabing walang problema ang linyang aming Ama. At madalas binabanggit yung apat na Bible verses, Isaiah 9 verse 6, John chapter 10 verse 30, John 14 verse 9, Colossians 2 verse 9. Hindi lang ito ginagamit ng ilang defenders ng song. Ito rin ang ilan sa mga pangunahing passages na matagal nang ginagamit ng Oneness Pentecostals at ng iba pang naniniwalang si Jesus mismo ang Ama. Pero ang tanong ay hindi lamang anong sinasabi ng passage, kundi anong ibig sabihin ng passage sa context nito. Hindi po tayo magsasagawa ng tinatawag na proof texting. Ang gagawin natin, exegesis. Remember, pag sinabing proof texting mga kapatid, kumukuha ng isang verse para suportahan ang isang idea. Ang exegesis naman, hinahayaan ng mismong kasulatan na magsalita according to its context. And as a Christian, ang ating layunin, exegesis. Isaiah 9 verse 6 says, "For unto us a child is born, for unto us the son was given." Tapos meron po tayong mga titles dito na sinasabi. Tinawag siyang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pag binasa po natin ito ng hiwalay, madaling isipin na sinasabi nitong si Jesus ay ang mismong persona ng Ama. Pero tingnan natin ang kabuuang larawan, no? Ang Isaiah chapter 9 ay isang prophetic passage about the coming Messiah. Ang mga titles na ibinigay sa kanya ay naglalarawan ng kanyang character at paghari. Ang Mighty God, nagpapahayag ng kanyang tunay na pagka-Diyos. Pero paano naman yung Everlasting Father? Sa Hebrew, ang pariralang yan ay may idea ng Ama ng walang hanggan o Ama ng kawalang hanggan. Sa culture ng Hebrew kasi, ang salitang Ama o Aba, kumbaga sa Aramaic o Hebrew, ay maaari ring tumutukoy sa isang pinagmumulan, tagapangalaga, o mapagkalingang pinuno. Like for example, may mga tawag sa Bible gaya ng Father of Lies na ang tinutukoy dyan si Satan, at Father of Many Nations na tumutukoy kay Abraham if I'm not mistaken. Hindi ito tumutukoy sa persona ng Ama sa Trinity, kundi sa isang katangian o papel. Kaya ang Everlasting Father, hindi nangangahulugang si Jesus ang God the Father. Ipinapakita po nito na ang Kristong Panginoon ang walang hanggang hari na may mapag-amang pangangalaga sa kanyang bayan. Kung ito ang ibig sabihin ni Prophet Isaiah, there is no contradiction in the doctrine of the Trinity. How about John chapter 10 verse 30, kung saan sinabi ni Christ, I and the Father are one. Sa grammar pa lang mapapansin natin, hindi sinabi ni Jesus, I am the Father. Sabi niya, I and the Father are one. So, may dalawang mahalagang bagay dito. Number one, distinction. Sabi ni Christ, I and the Father. Dalawang magkaibang persona. Pangalawa, may unity. Ang salitang one ay tumutukoy sa pagkakaisa sa nature at purpose. Hindi sa pagkawalan ng personal na pagkakaiba. At makikita po ito sa context ng buong gospel according to John. Paulit-ulit pong ipinakikita ni Jesus ang kanyang pakikisa sa Diyos Ama, habang malinaw ring ikinikilala ang Ama bilang ibang persona na nagsugo sa kanya. How about John chapter 14 verse 9 where Jesus said, He who has seen me has seen the Father. Ito marahil ang pinakamalakas na verse para sa mga oneness. Pero alam niyo anong tanong ni Philip? Show us the Father. Jesus answered, Whoever has seen me has seen the Father. Hindi ibig sabihin ito na si Jesus ang Ama. Ang point niya, siya ang ganap na kapahayagan ng Ama. Di ba tugma doon yung John chapter 1 verse 18 na sinasabi, no one has ever seen God, the only begotten Son, o God, the only Son, He has made Him known.
So, kumbaga, ang anak ang naghayag sa ama. So, hindi po siya ang ama. At sa parehong discourse, sinabi ng ating Panginoong Jesus, like in John chapter 14 verses 10 and following, I am in the Father and the Father is in me. At ilang passage lamang pagkatapos ito, John 14:16, I will ask the Father. So kung si Jesus ang ama, bakit siya hingi sa ama? This is not theatrical dialogue. At lalong hindi ito monologue. Ito ay tunay na pakikipag-ugnayan ng anak sa ama. How about Colossians chapter 2 verse 9, kung saan sinabi ni Apostle Paul, the fullness of the Godhead, for in Him, yun na nga, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Napakalinaw naman yan. Tunay ngang si Jesus ay Diyos. Pero pansinin, ang hindi sinabi ng passage, hindi nito sinasabing si Jesus lamang ang tanging persona ng Diyos. Hindi rin nito sinasabing siya ang Ama. Ang tinutukoy nito ay ang kabuuan ng pagka-Diyos na nananahan sa anak. So that's an affirmation of the deity of Jesus Christ. Hindi po yan denial ng Trinity, mga kapatid. Ngayon, kung bibigyan natin ng bigat ang John 14 verse 9, dapat ding bigyan natin ng parehong bigat ang iba pang mga passages. Like in Matthew 3 verses 16 to 17, nung si Jesus ay nabaptize, naroon siya sa tubig, bumababa ang Holy Spirit na parang kalapati, at nagsasalita ang Ama mula sa langit, kung saan sinabi, ito ang minamahal kong anak. Tatlong distinct persons ang sabay na kumikilos. John chapter 17, nagpray si Jesus sa Ama before He was crucified. This is not monologue, mga kapatid. Ito ay tunay na pakikipag-usap ng anak sa Ama. Also in John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word. Notice, and the Word was with God. Kay hologos and prostontheon sa Greek. Dalawang katotohanan ang magkasabay. I hope tama yung pronunciation natin sa Greek, no? Correct me if I'm wrong. Dalawang katotohanan ang magkasabay na ipinahayag. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung bakit tinutukoy nung sinabi ang salita ay Diyos, it was talking about the divine nature of the Son. So kung alisin mo yung isa, mawawala pong balanse ng mga tekstong yan. At kung titingnan natin yung pattern ng New Testament, pansinin po natin, ang mga apostol ni Kristo, walang alinlangan naman na sila'y sumamba kay Jesus Christ, di ba? Pero hindi nila siya tinatawag na Ama sa kanilang mga panalangin. Karaniwan kaya nila sinasabi, like halimbawa sa mga letters ni Apostle Paul, Peter, James, John, you name it, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, may distinction. Hindi pinaghiwalay yung pagka-Diyos, kundi pagkilala sa dalawang persona pa lamang yun, no? And by the way, Matthew 28 verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Isang pangalan, tatlong persona, mga kapatid. So, what can we say about this? Mga kapatid, sa episode na to, nais kong magbigay ng isang paalala. Hindi natin dapat gamitin ang Bible na parang kahon ng mga isolated verses na maaari nating kunin upang suportahan ang anumang ideya na gusto natin. Ang real question dyan simple. Ang interpretation ko ba ay umaayon sa kabuuan ng kasulatan? Kung pagbabatayan ang buong New Testament, malinaw pong itinuturo ang dalawang katotohanan na hindi dapat paghiwalayin. 1. Jesus is God. 2. Jesus is not the person of the Father. He is the Son of God. And yes, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Ngunit ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay hindi Father. Ito ang makasaysayang pananampalataya ng church. Pinanghawakan mula sa mga first century, hindi dahil ito ay invention ng isang konseho. Ito'y dahil ito yung pinakamabuting pagbubuod o summary ng lahat ng ipinapahayag ng kasulatan. Kaya kung susuriin po natin ang anumang awitin, sermon o pahayag tungkol sa Diyos,
Ang tanong ay hindi lamang kung may isang passage na maaaring gamitin upang suportahan ito. Ang real question dyan, kung ang kabuuang mensahe nito ay nananatiling tapat sa buong kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita. Kaya sa ating last episode, mas practical yung tanong natin ngayon. Paano ba dapat tumugon ang mga worship leaders, musicians, pastors, and buong church pag may lumabas na ganitong theological concern? Paano tayo magiging mapanuri nang hindi mapagmataas? Paano tayo magtatanggol ng katotohanan nang hindi nawawala ang pagmamahal? At paano natin matitiyak na ang mga salitang inilalagay natin sa bibig ng kongregasyon ay tunay na nakarapat-dapat sa Diyos na ating sinasamba? Dito po natin tatapusin ang seryeng Apologetic Series. This is our last episode para sa issue ito concerning to the song from Hope Filipino Worship na Diyos Ka sa Amin. So sa nakarang 3 episodes, sinuri po natin yung lyrics na yan, pinag-usapan ng grammar, pinag-usapan ang biblical interpretations, we even talk about the Trinity. Higit sa lahat, sinikap po natin gawin ang lahat ng ito nang may paggalang sa mga taong nagsulat ng song at sa mga taong patuloy pa rin inaawit ito. Ngayon, gusto ko namang tapusin ang sharing ito sa aking personal na reflection. Not as an expert, not as a pastor, not even as apologist lang. Ang reflection na ito ay ginawa ko bilang isang ordinaryong Kristiyano na naglilingkod sa worship ministry. Gayang sinabi ko, isa kong drummer sa church until today. Aminin ko, dumating din ako sa puntong ang iniisip ko lang, tama ba yung tempo ng song? Malinis ba ang feel? Sabay ba kami ng basis? Okay ba yung dynamics? Pero habang lumalalim yung pag-aaral natin ng scriptures, lalo po, alam niyo naman po sa mga series po natin at sa mga bago pa, alam niyo naman sumasagot po tayo based on what the Bible says, kung ang turo ng Christianity. While we are studying the Bible, napagtanto kong may mas malalim pala tayong responsibility. At sa mga worship team po dyan, mga members ng worship team sa evangelical churches, pakinggan po ninyo itong mabuti, no? Hindi lang pala tayo tumutugtog, tinutulungan din nating ilagay ang theology sa bibig ng congregation. Pag ang buong church ay umaawit, they're not just singing. Sila ay nagko-confess ng kanilang pananampalataya. At kung paulit-ulit po nating inaawit ang isang linya, unti-unti rin itong hubog-hubog sa kanilang pag-unawa about God. So, kaya naintindihan ko ang sinasabi ng aming pastor na hindi basta-basta ang pagiging member ng worship team. Napakabigat pala ng responsibility yun. Now, as an apologist, this is not about winning the debate. Hindi rin ito tungkol sa pagkuha ng maraming likes o shares, kaya nga wala akong paki doon eh. Ang tunay na apologetic, sabi nga ni Dr. William Lane Craig, may pagmamahal sa katotohanan. At kung mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang tamang pagkakilala sa Kanya, sapagkat hindi natin maaaring ihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa katotohanan tungkol sa Kanya. Subalit kasabay nito, natutunan ko rin ng katotohanan ay dapat samahan ng kababaang loob. Hindi lahat ng hindi sang-ayon sa atin kaaway. Hindi lahat ng kailangang itama bigla-bigla heretic. At hindi lahat ng theological concern dapat magalit ka. No. We can speak with clarity without personal attacks. Hindi kailangan yun. At you see, yan po ang malaking hamon po sa ating lahat. Mga kapatid, as it is, isa rin akong ordinaryong mananampalataya. Patuloy pa rin ang aking pag-aaral. May mga times na nagkakamali ako. Patuloy pa rin ako nagpapaturo. So kung may itinuturo sa akin ang kontrobersiyang ito, yun ay ang kahalagahan ng pagiging teachable. Hindi po ako loyal sa isang worship team, at lalong hindi ako loyal sa isang pastor, hindi ako loyal sa isang apologist. Ang aking loyalty, si Kristo at sa kanyang salita. And I'm pointing out this way. I still remember kung anong yung mga ipinapahayag ng pastor namin.
manatiling tapat sa Panginoon sapagkat siya lamang dapat ang number 1 sa buhay natin. So kung may maipapakitang mas malinaw na paliwanag mula sa Bible, I am ready to listen. Sana ganun din po tayong lahat. Hindi ito, ito guys, kung ako man yung, halimbawa i-revise natin yung song, lalo yung phrase na aming Ama. Ito hindi natin ito ginagawa para palitan yung original na song o sabihin ito ang dapat awitin. No? Kumbaga, isa lamang itong example kung paano maring maging mas malinaw yung Trinitarian confession sa isang congregation, o let's say, pwedeng mag-focus lang kay Christ. Like, halimbawa, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming hari. So, nananatili ang isang address simula hanggang dulo, walang pagbabago sa person na kinakausap, kaya nawawala ang posibleng kalituhan. And I think, merong ibang mga Christian content creators na nagsuggest din ng ganon. Aming hari, ganon. O kaya, aming Panginoon, ganyan. O kaya, minsan, dakilain ka sa buhay ko, then that's it. No, my friends, naalala ko tuloy yung song na Holy, 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 di ba? Tapos yung last doon, God in 3 persons, Blessed Trinity. Actually, napakaikli lang yun, napakasimple, pero napakatumpak. Hindi ito paghalo, hindi nito pinaghalo ang Father, ang Son, ang Holy Spirit dyan. At hindi rin ito sila inihihiwalay bilang tatlong magkakaibang Diyos. Sa isang linya pa lang, yung God in 3 persons, Blessed Trinity, naipahayag po nito ang puso ng Christian faith. Isa itong paalala na ang poetic beauty at theological precision ay hindi magkalaban. Maaari silang magsama. Pag nagsama sila, mas lalo pang lumalalim ang pagsamba ng church. Sa pagtatapos ng seryeng ito, kung may isang bagay akong nais iwan sa inyong lahat, ito lang. I'm not making this 4-part series to prove that I am more intelligent theologian or whatever. Hindi po natin ginawa ito para patunayan na mas magaling ako theologian kaysa sa mga sumulat. Hindi. No, I'm not. Hindi rin upang sabihin wala nang mabuting may dudulot ang ministry na yun. Simple lang naman yung sa akin. At alam ko, meron po tayong mga kapatid sa TikTok, sa Facebook or whatever, sa mga social media sites. Nagbigay din sila ng kanilang mga presentations, pagsagot at iba pa. Well, alam niyo naman, layunin ko simple. As a drummer, gusto ko masigurong ang mga tinutugtog tumutulong sa church na makilala ang Diyos ng mas malinaw. As a Christian apologist, gusto kong hikayatin ang mga Christians na huwag pong matakot magtanong, huwag matakot magsuri, huwag matakot mag-aral. And bilang isang ordinaryong mananampalataya, gusto kong manatiling magpakumbaba. Laging handang itama ng Word of God. So at the end of the day, ang real question dyan ay simple. Kapag ito ba ang inaawit ng buong church, mas nakikilala ba nila ang Diyos ayon sa kanyang sariling kapahayagan sa kasulatan? If yes, praise God. Kung may bahagi namang maaari pang maging mas malinaw, hindi yun rason para mag-away. Maaari rin itong maging pagkakataon upang tayong lahat, lalo sa mga pastors, musicians, songwriters, theologians, at kahit sa mga simpleng mga mananampalataya. Ito kumbaga ang pagkakataon nating lahat na patuloy na lumago sa katotohanan at sa pag-ibig. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay banal, banal, banal. At ang ating pagsamba, mga kapatid, ay nararapat ding maging banal. Hindi lamang po sa ating puso, kundi maging sa ating mga labi. Sa Diyos ang papuri.